nyo, minsan napapatanong ako kung bakit nga ba yung mga sumusuporta kay Sara Duterte, kahit magmukhang tanga, okay lang. Yun pala naman mga kababayan, may mga sarili-sarili talagang agenda yan. At yung iba pa nga kaya nila ginagawa yan, kasi trabaho lang. Ano po, so ngayon mga kababayan, ito, pakinggan natin at panoorin natin itong nangyaring kahihiyan dito po kay Atty. Respicio nung nagsalita po siya dito po sa pagtitipo nila ng Sara Duterte. Panoorin nyo at walang mga taga Davao na nakikisimpatya po sa kanya o sumasagot sa kanya. Team. Matayo Davao! Ayan Maayong buntag Davao! Walang gaano sumasagot. Maayong buntag Davao! Yeah, buddy! Team. Diba? Matayo Davao! Ay, shoutout kay Ma'am Christy Rosette ha. Thank you po sa inyong pakape. Maraming salamat po ha. Maayong buntag Davao! Gusto ko mas malakas. O diba, walang gaano sumasagot mga kababayan. At alam niyo yung pinakamasakla pa dito? Nung nagsasalita siya dito, hindi siya gaanong pinapansin ni Sara Duterte. Wala kang utang na loob! BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Kahit sabihin nilang maraming nagmamahal kay BBM. Kita nyo, nasa gilid lang si Sara Duterte, hindi nakikinig at hindi nanonood dito kay Respicio. Diba? Ganyan ang ginawa ni Sara Duterte kay Respicio mga kababayan. Mas inuna niya na makipagchismisan kay Rowena Guanzon kaysa pakinggan ang sinasabi nitong abogadong ito. Anyway, tuloy pa natin. Hindi ibig sabihin na hindi namin mahal si Sara. Diba? Dahil sa totoo lang po, nung tumakbo si VP Sara at si BBM ng sabay noong nakaraang eleksyon, tuwang-tuwa po kami. Bakit po? Dahil ito na po ang pagkakataon na i-redeem ng mga Ilocano ang kanilang masamang nakaraan. Pero BBM, ano ang ginawa mo? Sinayang mo! Instead na i-redeem mo ang pangalan ng iyong pamilya, ang ating lahi, nag-double down ka pa sa pagnanakaw! Okay, ito mga kababayan alam nyo, sa totoo lang wala naman talagang kailangang i-redeem ang pamilyang Marcos kasi kung titingnan nyo yung kwento ng mga kababayan po nating matatanda, yung inabot yung pamumuno ng tatay ni PBBM, lagi po nilang sinasabi masarap ang pamumuhay nung panahon ng Marcos Sr. kasi unang-una mura yung mga bilihin. Pangalawa mga kababayan, may disiplina yung mga kababayang Pilipino po natin ng mga panahon na yon. Kaya nga kung tutusin, wala pong dapat i-redeem ang pamilyang Marcos. Alam nyo, sa totoo lang nung nawala sa posisyon, si former President Ferdinand Marcos Sr. doon na nagsimula na magkandaletse-letse ang Pilipinas at maghirap ang bansang Pilipinas. Diba, mabaon sa utang, lumubog sa napakalalaking utang. At nung panahon mga kababayan ng former President Marcos Sr., dire-diretso yung pagpapaganda sa Pilipinas. Ngayon na nga lang ulit na uulit ang problema kasi sa mga to mga kababayan, masyadong fake news at masyadong naka-Duterte kaya hindi nila nakikita yung nagagawa ng ating pamahalaan. Instead na suportahan mo ang nagpanalo sa iyo bilang presidente, ipinahuli mo pa ang kanyang ama sa mga dayuhan. Dapat lang naman talaga. Alam niyo mga kababayan, kahit ako ang presidente, ganyan ang gagawin ko. Diba, wala akong pagsisisihan. Alam niyo ba mga kababayan, kung ako ang presidente, talagang yung ginawa ng ating gobyerno na isuko si Duterte doon para doon managot, ganun din ang gagawin ko. Bakit mga kababayan? Bakit ko po protektahan yung isang tao na nangangailangan ng proteksyon ko pero araw-araw naman akong sinisira? Diba? Pinadapo mo na nga sa palad mo, kinagat pa yung palad mo. Diba mga kababayan, paano nyo didepensahan yung ganung tao? Paano nyo po protektahan yung tao na yon na habang nakaharang ka sa unahan ng tao na yon, sinasaksa ka naman sa likod? Diba mga kababayan? Alam nyo ko kung presidente, ganun din ang gagawin ko. Wala kang utang na loob! Tsaka take note, wala po talagang dapat tanawin na utang na loob ang mga Marcoses sa mga Duterte.
Bakit mga kababayan? Di ba kaya lang naman kasi nanalo si dating Pangulong Duterte noong 2016 presidential election kasi lagi niyang ginagamit si former President Ferdinand Marcos Sr. At kaya siya sinuportahan ng maraming mga Marcos loyalists. Pangalawa mga kababayan, di ba sinasabi nila na kaya daw may utang na loob ang mga Marcoses kasi si Duterte daw ang nagpalibing kay former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Pero kung titingnan nyo, Korte Suprema po mga kababayan ang nagdesisyon na ilibing mga kababayan itong si former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan po ng mga bayani, hindi po si Digong. At kung titingnan nyo rin mga kababayan, ang totoong may utang na loob talaga sa dalawang pamilya na yan ay walang iba kung hindi ang mga Duterte. Kasi kung hindi dahil sa mga Marcoses, hindi naman magiging presidente si Digong at hindi makikilala ang pamilyang Duterte. Di po ba? Kaya nga dapat tanawin nila na malaking utang na loob yan. Kaya lang naman nakilala ang mga Duterte kasi dahil nga sinuportahan ng mga Marcos loyalists kaya naging presidente si Duterte. Mga kababayan, ito po ang tinatanong ko sa inyo. Saka take note mga kababayan nga pala, nakalimutan ko din sabihin na nung 2022 presidential election, hindi po lahat ng mga DDS ay sumuporta po kay PBBM. May mga nag-Lenny Sara, may mga nag-Isko Sara, may mga DD-shit na nag-Ping Sara, may mga DD-shit mga kababayan na nag-Lenny Sara o nag-Manny Sara. Di po ba? May mga ganyan na DD-shit mga kababayan na hindi talaga solidong sumuporta kay PBBM dahil nga sa binitawang salita ni dating Pangulong Duterte. Ano po na kung saan maaga pa lang, pinunteriya na po agad itong si Presidente. Samantalang yung mga Marcos loyalists, sinulido pong iboto si Sara Duterte noong 2022 national election. Gusto nyo bang umuwi si President Rodrigo Duterte dito sa Davao? BBM, hindi ka nag-iisip. Mas inuna mo ang iyong pinsan na si Tambaluslos. Isa kang tanga. Gusto mo ba na kapag president na si Bibi Sara ay ipakulong ka rin namin? At ang iyong buong pamilya? Mga walang iya kayong mga senador at mga congressman, gusto nyo bang makulong din kayo? Ngayon po, ito ang ginagawa nila. Gusto nilang i-impeach si VP Sara para hindi siya manalo bilang presidente ng Pilipinas. Parang may ganun mga kababayan, no? Parang may tama itong si Respicio sa utak. Papayag ba kayo doon? Ayun, gusto kong mas maging malakas ang inyong sagot. Gusto kong iparinig ninyo hanggang sa Malacanang. Papayag ba kayong hindi maging presidente si VP Sara Duterte ng Pilipinas? Maraming salamat po. Wala ka! Yan, kaya ginagawa ng mga yan mga kababayan kasi may interest silang gusto makuha. Nga naman mga kababayan, kapag ka naging presidente, itong si Sara Duterte, matik, magkakaposisyon ito pong mga ito. Ito nga yung tanong ko dito, paano kaya nasisikmura ni Leandro Libiste na sumama-sama sa mga ganitong pagtitipo na puro pambabalahura sa gobyerno yung ginagawa? Di po ba? Kaya lang naman siya ibinoto ng mga taga-Batangas kasi nga, unang-una, akala ng mga taga-Batangas magagawa niya nang maayos yung kanyang trabaho, pero definitely mga kababayan, baligtad pala. Ano po, kasi biruin nyo, paano niya nasisikmura? Sumama-sama sa mga ganitong klase ng gawain na puro paninira ang sinasabi sa ating pamahalaan. Di po ba? At saka kung mapapansin po ninyo, talagang nung sinabi na napakawalang hiya ng mga senador at mga kongresista, pihado dapat tinatamaan din itong sinaangob na ito, itong sina Leandro Libiste na ito. Kasi mga kongresista din po sila. Kaya nga mga kababayan, sa totoo lang, ang dulo lang naman ng gustong mangyari ng mga ito, magkaroon ng posisyon sa gobyerno at mangyayari yon kapag ka naging presidente, itong si Sara Duterte. Kasi alam naman po natin, kaya nila ginagawa na idepensa ang mga Duterte dahil may kapalit. Ano po mga kababayan, katulad nito, kaya ginagawang idepensa ni Rocky dati ang mga Duterte kasi dahil sa trabaho. Slow motion eh. So, naniniwala ho ba kayo na may mga nasasabi siya minsan na hindi appropriate? Meron naman siyempre. Alin po doon? Naku, unang-una yung kissing. Naku, akala ko mamamatay ako noon. Ano po yung kissing? Yung Nakalimutan kissing ko in na. Korea.
Ito yon mga kababayan, yan na kung saan ang halik si dating Pangulong Duterte publicly ng babae. Natandaan nyo? Hirap na hirap daw si Harry Roque na ipagtanggol si Duterte noong mga panahon na yon. Yung OFW ba yun? Na kinis niya? Oo. Ako, ang feeling ko doon, dapat tumakbo ko doon at hilahin siya. Halika dito, dito tayo, Mr. President. So kung nandun kayo, hihilahin nyo talaga Ay, siya? nandun nga ako, kamunti ko nang hilahin eh. Sabi Kung ko, hinilan kaya, niyo siya, sa palagay niyo, anong inabot niyo? patay na ako. Wala na ako trabaho. Wow! Di ba mga kababayan? Kaya okay lang sa kanila na mambalahura si Duterte ng mga babae noong mga panahon na yon. Kasi nga trabaho eh. Unang-una trabaho ni Harry Roque na idepensa si Duterte kahit pa puro kaanuhan yung pinagagagawa publicly. 'Di ba kahit puro masasama yung sinasabi at hindi talaga makatao yung mga pinagagagawa, ipinagtatanggol pa rin niya kasi nga unang-una mga kababayan trabaho niya 'yon. So para sa inyo, hindi appropriate na Well, yun hinalikan lang. ni OFW. Yun lang, no? Paano niyo ho in-explain yun? Kasi hindi ko na matandaan. Yung act na yun. May Kasi isang syempre, taga-Hollywood na kasi pinuli naging ako doon. controversial. Kasi sabi ko, that's his way of showing his love to all the OFW. Ano yung sabi dito? Nagsinungaling daw siya. Nagsinungaling daw siya mga kababayan. Para lang idepensa si Duterte. Ano yung sabi dito? No? Paano niyo ho in-explain yun? Kasi hindi ko na matandaan. Yung act na yun. May Kasi isang syempre, taga-Hollywood na kasi pinuli naging ako doon. controversial. Kasi sabi ko, that's his way of showing his love to all the OFWs worldwide. That's his way. Yes. Kanino po galing yung statement? Sa kanya o sa inyo? Sa akin. If you felt that that was his way of showing his love, how come you thought it was not appropriate? Ay, kasi meron pa slow motion eh. So, magkahiwalay po yung... Di ba mga kababayan? Grabe yung Grabe yung mga panahon na yun. Kung iisipin po ninyo, talagang napakatindi. Tsaka mga kababayan, matindi rin yung mamaya papakita ko sa inyo. nararamdaman nyo sa sinabi nyo. Hindi naman. I think he intended it to be taken lightly. Kaya nga po, if you thought that that was his way of showing his love, tama Yes, ba yung sinabi yes. nyo? Oo. If you thought that that was his way of showing love, how come you thought and felt it was not appropriate? Eh kasi lips to lips, pwede naman beso-beso na lang. Tama! So it was not an appropriate way of showing his love. Are you Pwede saying naman, that? pwedeng beso-beso siguro, pwedeng hakap, pero lips to lips yun na slow motion. O kung sa palagay nyo madali, ba't pinagtanggol nyo po nung panahon na yun? Eh kasi trabaho ko yun. Ah. Trabaho ko talaga yun. So ginagawa nyo yun dahil trabaho, hindi dahil sa pinaniniwalaan nyo talagang tama. Slow motion eh. Di ba? Trabaho ni Harry Roque yung pagtakpa ng kabalbalan ni Duterte noong mga panahon na yon. Ayan sa kanyang bibig lumabas, di ba? Alam nyo, hindi pinansin niya ng mga kababayan Pilipino natin noon. Kasi nga, aminin man natin o hindi, bulag na bulag tayo dati kay dating Pangulong Duterte. At ngayon lang natin naiintindihan lahat mga kababayan kung gaano nga pala kapangit yung mga pinaggagawa niya noong mga panahon na yon. Diba? Anyway, shoutout kay Kuya Roger Mabait ha. Good evening Jake. Hello everyone. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa inyong pakape po ha. Maraming salamat po. Ayan ano sabi niya dito? Kaya niya ginagawa yon kasi part ng trabaho niya yon. Ang ipagtanggol si Duterte kahit na mali na. At saka mga kababayan, alam niyo yung pinakamalupit pa, ito. May nag-send sa akin ng video galing do sa ating researcher. Ito. Yan. Grabe yung revelasyon ni Kap ninyo dito. Ni Best ninyo Barzaga. Ito dito sa Vengador. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong matinding revelasyon. Expose ni Kap ninyo Barzaga. Tuloy natin mga kababayan. Napakatindi nito. Na isinama ng Malacanang para mapasabi na ang war on drugs ni Digong ay makatotohanan. Malacanang para mapasabi na ang war on drugs ni Digong ay makatotohanan. Na ang gagawin lang namin, ipapositive ko lahat ng napatay. Yan ang order ko doon. Grabe to. Puto, may ebidensya. Ito, partida, may ebidensya pa sa cellphone. Sabi nga dito, negative na mga wala na o mga naitumba na sa war on drugs, ginawang positive ni Nino Barzaga dahil sa utos ni Digong. Naku po. Babanggitin ko pa to? Wag na. Oo, wag na. Ito ang papel ko dyan. Nandiyan pangalan ko. Oo nga. May mga document pa dyan. Oo. Uy, grabe. Nandito ang mga ebidensya, mga kababayan.
2016. Grabe. Ang hawak kong region, Cordillera Region 1, Region 3. So parang pinapalabas nyo lang talaga na legit, pero talagang trabaho, no? Basta't lahat ng napatay sa war on drugs, Oo. negative, positive, ipapositive ko. Yan. Po, si Ninyo na mga minamahalan na Documents ko eh. Yan daw may document kita namin, no? Sa kapag may meeting kami sa DILG, sa krami nung panahon ni Bato, meron ako doon na photos. Nako po. So ngayon, Kaya sinasabi ko nga sa mga sinasabi ng mga DDs na wala daw droga, anong alam nyo sa anti-drug war ni Digong? ibig sabihin sa ginagawa mo Wait niyan. lang mga kababayan, Ang ano init. pang ninyong mga natutunghayan o napapanood ngayon, wala pong kinalaman ang Bingador dyan. Oo. Disclaimer po sa mga maaaring masangkot, madamay, dahil po ito'y opinion. Yan. At tunay na nasaksiyan daw Oo. di umano ni ninyo ha. Oo. Alam mo naman yung mga DDS, pinanggigil lang Alam mo yan. Mahilig ako mag-record ng phone voice record. Tama, tama. Sila kamunin ako. Maglabasa kami ng mga boss. May tanong ako. Grabe. Yung iPhone na phone doon, wala nang voice Okay, record. Ninyo, may tanong ako. Kasi di ba ginagawa mo, kapag negative man or positive, ginagawa mong positive. Positive ko yung So tao. ngayon, ibig sabihin, trabaho mo yan. Noong panahon ni Duterte. Ng panahon ni Duterte. Ngayon, matanong kita, meron bang lagay sa'yo dyan para trabahuin mo yan? Anong lagay? Meron bang bayad sa'yo para trabahuin mo yan? 2 months lang namin tatrabahuhin Oh. na ipapositive. Oh, Nakapackage na kami ron. nasa magkano yung May bayad? budget ako. Totally yung budget ko, hindi ko kinuha yun, dinonate ko yun sa isang orphanage sa Rizal. Wow. Kasi hindi. Diba? May ano din may Doon good ko, faith doon din din. kahit papaano Ano yun? So ibig sabihin mga kababayan, tama rin yung sinasabi ni Ombudsman Boyeng Remulla na kapag halimbawa may tama ng bala sa ulo mga kababayan, papalabasin, namatay sa COVID, tapos kung titingnan nyo rin mga kababayan para din maitago yung mga krimen, halimbawa kahit ikaw naman ay naitumba pero hindi ka sangkot sa ipinagbabawal na bato, gagawin ka naman positive para maging sangkot ka. Ganyan po yung nangyaring kalakaran noong panahon po mga kababayan ni dating Pangulong Duterte. Kaya ipinagmamalaki po nila mga kababayan na war on drugs na nagtagumpay. Hindi po talaga nagtagumpay yan kasi hanggang ngayon may ipinagbabawal na bato pa rin. Naabutan pa nga ng Marcos administration. At saka kung i-compare natin yung nasamsam na halaga ng ipinagbabawal na bato sa nasamsam sa panahon ni dating Pangulong Duterte at sa panahon po ng Marcos administration, mas matindi mga kababayan yung halaga o mas malaki yung halaga ng nasamsam sa panahon pong ito ngayon. Ibig sabihin, talagang talamak mga kababayan sa panahon ng Duterte administration yung paggulong ng bilyon-bilyong halaga ng ipinagbabawal na bato habang itinutumba yung mga kababayang Pilipino po natin. Mismong sikap ninyo na mga kababayan ang talagang nagsiwalat niyan. Ano po? So ngayon, mga kababayan, ito lagi ko naman po sinasabi sa inyo, na-after natin pag-usapan yung mga issue na nakita po natin mga kababayan, hindi po mawawala dyan yung mga magagandang nagagawa ng ating pamahalaan. Katulad na lamang po mga kababayan, nito pong napapabalita na oil supply na kung saan sinasabi po ng ating pamahalaan na sigurado na po. At gayon po dito sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, oil supply sigurado na, PBBM humanap ng alternatibo para hindi tayo maubusan ng supply ng petrolyo. So sabi pa dito, sa gitna ng global crisis at tensyon sa Strait of Hormuz, pinalawak ng gobyerno ang oil sources para tuloy-tuloy ang biyahe, negosyo at kabuhayan ng bawat Pilipino mga kababayan. Sabi pa dito, walang shortage, may planong pangmatagalan. At actually mga kababayan, may mga dumating na nga na oil supply po sa Mabini, Batangas. Alam ko naman, nakita nyo yan sa mga news at talagang totoo po talaga yan mga kababayan. At ito pa nga yung nakakatawa dito nakita lang ng mga DD-shet na ang nakalagay mga kababayan ay Sara Sky, inihalin tulad na agad kay Sara Duterte yung pangalan ng ship, yung pangalan ng barko na nagdala ng supply ng langis dito po sa ating bansa. So ngayon, sabi pa dito, walang shortage, may planong pangmatagalan, alternative oil sources, siniguro ni PBBM. Hindi umaasa sa isang supplier, diversified ang strategy para protektado ang Pilipinas laban po sa taas presyo
at kakulangan ng supply. Yan po yung sabi dito. Tuloy pa natin mga kababayan. Secured ang gasolina ng bayan. PBBM kumilos para sa stable fuel supply. Sa ilalim ng energy directives, pinabilis ang sourcing at procurement para po siguraduhin may sapat na supply kahit may global disruption. Yan po yung sabi dito. Kasi nga mga kababayan, ito rin naman yung pananaw ko, di bali ng mahal. Ang mahalaga, meron pa rin tayong mabibiling gasolina. Ano po at magagamit natin mga kababayan, lalo na kung sa pang-araw-araw, lalo na sa pamumuhay mga kababayan at negosyo at trabaho. Hindi po talaga kailangan masairan ang bansang Pilipinas. Kaya nga much better na di bali ng mahal, at least kahit papaano meron pa rin at hindi tayo nauubusan. So sabi pa dito, tuloy pa natin. Ayan, Russian oil dumating na sa Pilipinas. 100,000 tons crude oil na nasa refinery na sa Bataan. Sabi pa dito, sa ilalim ng energy emergency ni Ferdinand Marcos Jr., pinabilis ang fuel procurement para masiguradong tuloy-tuloy ang supply kahit may global crisis. Mabilis na aksyon, siguradong supply. Salamat daw po sa ating mahal na presidente. Tuloy pa natin mga kababayan. Good news, may dagdag supply ng langis, Russian oil shipment, dumating na para maiwasan ang shortage. Habang may tension sa global oil routes tulad ng Strait of Hormuz, sinigurado ng gobyerno na may alternative na supply ang Pilipinas para po tuloy-tuloy ang biyahe at negosyo at kabuhayan ng mga kababayang Pilipino po natin. So gumagawa ng paraan ang ating pamahalaan mga kababayan para wag lang magkaroon ng shortage ang bansang Pilipinas sa supply ng petrolyo. Ano po mga kababayan? So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo po, hindi lamang po dyan nakapokus ang ating pamahalaan, kung hindi tinitingnan din ng ating pamahalaan mga kababayan, yung mas mabilis na biyahe ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi nga, ayon po dito sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, iwas traffic, iwas stress. Airport access na mas pinadali ni PBBM sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr., mas pinabilis ang access papuntang NAIA Terminal 3 sa pamamagitan ng bagong off-ramp. Nakalagay dito, less congestion, mas mabilis na ruta. Ano po, so tuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, tuloy-tuloy na biyahe, mas seamless, na mas connection mula po expressways papuntang airport. Walang palikuliko, direktang access, mas convenient sa mga biyahero, sa mga kababayang Pilipino po natin na biyahero. Sabi pa dito, traffic na nakakaubos ng oras. Ang lumang ruta ay dumadaan sa masikip na kalsada at intersection. Heavy traffic, delay sa flights, at saka po yung stress sa mga commuters. At dahil po dyan, ayon po sa ating pamahalaan, mas mabilis na tugon ng pamahalaan. Binuksan ang NAIAX off-ramp bilang bahagi ng mas malawak na infrastructure plan ng Bagong Pilipinas. Direktang access sa terminal, iwas bottleneck areas at mas mabilis na daloy ng mga sasakyan. Ano po, at yan po yung ginagawa ng ating pamahalaan. Sabi pa dito, magaan na biyahe sa Bagong Pilipinas, sama-sama na mas mabilis at maayos at makabagong biyahe. Kaya po yan ang ginagawa ng ating pamahalaan para kahit papaano makatulong po sa mga kababayan po natin na commuters. So ngayon, bukod pa po dyan mga kababayan, hindi lamang po yan ang pinagtutuunan ng pansin ng ating pamahalaan, kung hindi pati yung usapin na pangkalusugan. Dahil kung titingnan nyo, sinasabi po dito mga kababayan na hindi na daw po kailangan pang bumiyahe ng malayo yung mga kababayang Pilipino po natin. Dahil ang ating mahal na presidente talagang nagpakalat na po ng mga bus mga kababayan na tutugon sa mga kababayang Pilipino po natin tuwing may mararamdaman sa kanilang mga sarili, lalo na pagka ang pinag-uusapan ay usaping pangkalusugan. So sabi pa dito, pinalakas na serbisyong pangkalusugan sa kanayunan. Mas mabilis na pag-responde sa mga pasyente. Nakakatulong ang mga sasakyan sa agarang pagdadala ng mga pasyente sa ospital. Dagdag pa rito mga kababayan, pinagtutuunan din ng ating pamahalaan yung pagbibigay ng patient transport vehicles at 2 patient transport vehicles ang ipinagkaloob upang mapabuti ang mga emergency response mga kababayan. So ngayon, bukod pa po dyan, kung titingnan nyo rin po, ito isinave ko na rin. Yan, direkta nga pakikipag-ugnayan ng Pangulo. Ayon po sa balita, galing po sa Bagong Pilipinas, personal
na pakikipag-usap ng Pangulo sa doktor upang marinig ang kanilang karanasan at pangangailangan. Biruin nyo, ang presidente po natin mga kababayan nag-iikot-ikot at talagang kinukonsulta o kumukonsulta sa mga doktor para tanungin yung ating mga doktor mga kababayan kung ano ba talaga ang mga kinakailangan pa po nila para makapagserbisyo sila ng mas maayos sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, bukod pa po dyan, sabi pa rin po dito sa balita galing po sa Bagong Pilipinas, pagpapalakas ng rural health system. Pinatatag ang mga health center sa probinsya sa pamamagitan ng sapat na medical personnel. Sabi pa dito, patuloy na deployment ng mga doktor. Binigyan din ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pagpapadala ng mga doktor sa iba't ibang munisipalidad para nga nang sa ganon hindi na bumiyahin ng malayo yung mga kababayang Pilipino po natin at doktor na yung inilalapit doon po sa mga munisipalidad ng mga kababayang Pilipino po natin. Sabi pa dito, mas malapit na serbisyong pangkalusugan. Layunin ng inisyatiba na malapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad na may limitadong access sa healthcare. Ano po, tuloy pa natin. Serbisyong medikal sa liblib na lugar. Nakatuon ang programa sa pagbibigay ng healthcare sa geographical, isolated, and disadvantaged area mga kababayan or yung talaga mga liblib na lugar na hindi gaanong naaabot ng mga centers. Sabi pa dito, Doctor to the Barrios Program. Patuloy na pinapalakas ang TTTB program upang masiguradong may sapat na serbisyong medikal sa bawat sulok ng bansa. Ano po, saka take note mga kababayan hindi lang po dyan nakatuon ang ating pamahalaan sa mga pangangailangan niyan na mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, sa usapin naman ng krisis mga kababayan dito sa ating bansa, di ba may nag-viral po na matanda na kung saan mga kababayan ay umiiyak. Ano po, umiiyak dahil nga mga kababayan, hindi po napasama dun po sa ayuda o yung subsidy ng ating pamahalaan sa mga tsuper. Ngayon mga kababayan, inaksyonan po agad yan ng ating pamahalaan. Ito nga po yung pinagkaiba sa panahon po ni dating Pangulong Duterte at sa panahon po ni PBBM. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, yung matanda mga kababayan na sobrang tanda na ipinakulong pa. Samantalang sa panahon po ni PBBM, ipinahanap pa yung matandang nag-viral and then mga kababayan, tinulungan po agad-agad ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD. So ito, i-play po natin. Pinahanap po kayo ng presidente sa akin, nakarating po sa kanya yung mensahe niyo. Opo. At ang utos ng Pangulo sa akin, personal ko kayong hanapin. Opo. Kaya kagabi ho, pinuntahan na ho kayo ng mga kasama namin sa opisina. Una ho. Marami pong salamat, Mr. President. Ano? Sa inyong abot kaya na may tutulong niyo sa akin. Marami pong salamat. Saludo po ako sa Pinahanap po kayo ng presidente. Ayan mga kababayan, diba? Kita nyo, yung mga DDZ nagre-reklamo, ay umiiyak si tatay, hindi napasama sa programa, grabe naman yung gobyerno. Yan yung sinasabi ng mga DDZ. Pero hindi nyo alam na talagang ipinahanap po yan ng ating mahal na presidente para matulungan at maibigay po yung kanyang ayuda. Ano po, para kahit papaano maibsan po yung kanyang isipin, lalo na at napakataas ng presyo ng petrolyo dito po sa ating bansa. Ano po mga kababayan? So ngayon, kung makikita nyo mga kababayan, alam nyo hindi nakakalimot ang gobyerno ni PBBM na talagang tulungan ang mga kababayang Pilipino po natin. Kaya lang naman kasi mga kababayan, nagiging masama sa paningin po ng iba kasi pinasasama ng iba. Ano po, lalo na nung mga sumusuporta kay Sara Duterte kasi hindi po nila matanggap na yung presidente po natin ay hindi po pala patol at mas inuunang magtrabaho kaysa patulan ng patulan yung kanilang puon na si Sara Duterte. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na hinimay po natin mga kababayan? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dyan.